pinaka-importanting parte ng ating gawain ang pagbibigay ng Word of God na pamunahan ni Tita Del. Tita Del, pasok! Sige nga, palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon ng ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Good morning. Good morning. Okay. Good morning sa inyong lahat. Nagkabiglaan lang talaga to. Kagabi lang ito ng 11:30. So akala ko, tulog na si Pastor noon. O tulog na nga siya tapos nag-CR. Nakikita niya akong gumagalaw-galaw pa. Sabi niya, Mami, ikaw ang tumayo bukas. Kaya pala gising ka pala, Tita, ng alauna pa. Sabi niya, Mami, ikaw ang tumayo bukas. Sabi ko, ayos. Agad-agad. Di ba ang usapan 1 week before? Bago ka makatayo. Kaya lang, nautusan tayo ng ating mahal na pastor, kaya hindi tayo pwedeng kumontra. Sa umagang to, gusto ko lang kumustahin ang bawat isa. Mula kay Michael, kay JM, kay Victoria, kay Se, kay Iya, Jovel, Isa, Nanay, Julia, Juanita. Kamusta? Okay lang. Si Juanita lang ang nagsabi ng okay lang siya. 11 tayo rito, isa lang yung sumagot, o diba? Sa umagang to, bago ko pabuksan yung binigay na verses ni Pastor Ricky, kumusta na yung ating spiritual na buhay? Pwede? Maayos daw, sabi ni Nanay. Amen. Actually, kanina nung sinabi nung dumating, nagkita kami ng nanay, ang sabi ng Nanay Metang sa amin kanina, tumatak sa isip ko, ang nagpapahaba daw talaga ng buhay niya, si Lord God. Amen. Siyempre, kaya naman makapangyarihan sa life. Amen. Diba? Sa buhay natin ngayon, sa totoo lang, kung titignan mo ang bawat isa, pahirap na ng pahirap ang mga bagay-bagay. Diba? Sobra. Lilingon ka, kahit anong gawin mo, ang hirap ngayon ng buhay, sa totoo lang. Pero gumagaan lahat-lahat pag nandyan ang Panginoon. Alam natin yan. Okay? Kagabi, nung nag-chat ako sa GC natin, dapat kasi hindi dito ang worship service. Kaya lang, nag-no sila. Siguro may personal silang dahilan, kaya hindi natin pwedeng ipilit ang mga bagay-bagay. Okay? Tapos nag-chat ako, inalagay ko lahat doon ang family members ng church. Kung sinong gusto magpa-schedule. Kasi ito talaga yung inano ng Holy Spirit sa aming mag-asawa. Kung natatandaan nyo, galing na tayo dito sa Bacolod family, tapos may nag-alok, napunta tayo doon sa kabilang lugar, dyan lang naman, malapit lang. Tuwan-tuwa tayo, di ba? Kasi maluwag na tayo. Yung pala, hindi yun ang gusto ng Lord. Kasi kung gusto ng Lord doon, tuloy-tuloy tayo. Di ba? Pinaranas lang sa atin ng Lord ang magkaroon ng isang unit na para lang talaga sa gawain. Pero ang gusto pala talaga ng Lord, dadalhin ang kanyang mensahe, ang kanyang salita sa bawat pamilya, tahanan. So next week, by God's grace, thy will be done, nag-yes ang Castro family. Doon tayo sa kanila sa August 10. At sila na mismo, si Ray na mismo nagsabi na sagot din niya ang lunch natin. So, hallelujah. Ipag-pray natin yon na matuloy tayo doon. Kasi sabi nga nila, marami pang pwedeng mangyari. Kasi isang linggo pa. Diba? So, thy will be done. Kung anong kalooban ng Lord God. Sabi nga ni Iya kanina, ang tindi ng pinagdaanan ng church last week. Ang tindi talaga.
ang lahat ng gamit ng church na basa. Literal talagang lahat ng gamit ng church na basa. Pero hindi pinabayaan ng Lord God kasi ano lang ang sinabi ni Pastor Vic, alam ko iniluha na lang niya nung kaming dalawa na lang na mag-asawa. Pumatak na lang yung luha niya sa sama ng loob. Pero sabi lang niya, okay lang yan. Pero habang mainit, pinainitan niya yung mixer, ayun, nakakapag-video okay na siya. Yung mga microphone, okay na din daw, sabi niya. Tinest na daw niya. Kaya lang, ang nadali talaga yung protector ng pastor natin. Yun ang nadali. Ewan ko kung magkano yun, mahal din siguro yun. Nailipat ang gamit papuntang Bulacan. Maraming salamat, Lord, sa paghatid ni Michael, ang ating kapatid na Michael Bacolod. Thank you, Lord, kasi yung stress ko doon sa may-ari ng bahay na yon, thank God. Grabe talaga yung stress ko. Unang-una ko chinat yung aking anak na panganay dahil may meeting, wala akong choice, kundi si Aliyah ang tatawagan ko. Siyempre, wala namang maging masasabi si Iya, kundi ang sabi ko kay Iya, pwedeng pakisabi mo nga sa papa mo kung ano-ano, pero alam ko naman na kung ano yung kasagutan. Kasi wala naman talaga tayong kasalanan eh. Kasalanan ba natin maging swimming pool, yung rooftop nila, na hindi nga natin nakita yun eh. Hindi nga tayo nakatungtong doon. So bakit tayo magbabayad ng damage doon? Sabi ko nga sa bunso ko, ganyan-ganyan daw. Hayaan mo na yan, huwag mo nang pansinin. Huwag nyo nang i-chat yan. Yun. Tapos kinamantihan, tinawagan ako ni Aliana. Sabi ko, Lord, ano ba yung sasabihin ko? Ayun, tita, ikaw nang kumausap kasi alam ko naman kayang-kaya nila ako. Sabi ko, sige, kakausapin ko. Kinausap ko naman yung may-ari doon sa amin. Sabi kasi ni Aliana sa akin, tita, pag kinausap mo yan, laging galit. Sabi ko, ha? Lord, kung laging galit yung kakausapin ko, baka mamaya makapagsalita din ako. Kasi masama talaga loob ko nung Monday, mula nung Sunday, Monday, di ba? Kasi, di ba? Kaya lang, ito lang ang nasabi ko sa kanya. Wala po kaming kasalanan nun dyan kasi kayo po ang may-ari ng unit. At hindi po namin nakita yung rooftop na yan. Hindi nga kami nakaakyat. Yung mga kabataan namin gusto nilang umakyat kaya lang sarado. So kahit saan tayo magkita, alam sa loob na yung Tita Del, no? Kahit saan tayo magkita, hindi kami magbabayad. Yan lang ang sinabi ko. Hindi na ako nakiusap. Kasi kung magiging pag-usap ka, ganun din eh, pag mahalata nilang hina-hina ka, iiyak-iyak ka, kakayanin ka nila. Yun ang sinabi ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng tapang ng kalooban. Yun ang sinabi ko. Hanggang ngayon, thank you Lord, hindi na ako ginulo. Sinabi ko na kay Aliana. Ngayon, ang nag-usap namang final si Aliana at si Pastor Vic, may babayaran 6,000 si Pastor, maghahati sila doon sa 12,000. Napakiusapan ni Pastor Vic na pwede hulug-hulugan galing sa kanyang pensyon. Hindi ko kakayanin yan sabi kay Aliana, na magbabayad ako ng 6,000 kasi ako talaga yung pastor na hindi ako, nahihiya akong humingi sa mga tupa ko kung hindi kailangan. Sabi niya, hindi mo talaga ako ang may papangako ko yung pension ko, pero hindi ko kailangan ibigay lahat ng pension ko. Sabi niya, kasi may mga gastusin din ako. Ayun, nasabi ko yon mga kapatid sa oras na to, dahil ang ating topic ay bahala na ang Holy Spirit kung saan kung ano ang lalabas sa bibig ko. Pray muna tayo. Lord, maraming salamat Ama sa umagang to na binigyan niyo po ang iyong lingkod ng pagkakataon para tumayo sa congregation na to, Panginoon. Lord, wala po akong pwede ipagmalaki sa iyo. Linisin mo ako, Panginoon, sa oras na to. Tanggalin mo po lahat ng bahid, Panginoon. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon.
na ikaw po ang magsalita at hindi po ako, Panginoon. Kagabi lang po ito binigay, alas 11 pasado, Panginoon, binigay ang topic na to, Panginoon. Ikaw, sa iyo po ako magtitiwala, sa iyo ko po ibinibigay lahat-lahat, Panginoon. Ang katalinuhan, Panginoon, ang wisdom, bigyan mo po ako, Panginoon, kung ano po ang dapat kong sabihin. Sabi po ng aking mister, Panginoon, si Pastor Vic, kung ano yung nasa puso mo, yun ang sasabihin mo. At lalabas kung ano ang topic na yan. Lord, maraming salamat po ulit. Basbasan niyo po ang bawat isa na makikinig sa congregation na to, sa church na to, Panginoon, sa iyong mismong church, Panginoon. Maraming salamat po ulit. Thank you, Father God. Holy Spirit, Ama, samahan mo ako. Thank you, Father God. Amen and amen. Okay, isa, pakibuksan mo, anak. Revelation 1:7. Pakibasa mo na. Tagalog na ka. Revelation 1:7. Narito, siya'y pumaparito na sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Okay. Ang topic na to, binigyan lang ako ng konting ni Pastor B. Paghahanda. Diba sabi ko nga kanina sa inyo, kumusta ang mga spiritual natin? Tsunami sa Russia. Lindol kung saan-saan. Diba? Ang sabi nila, pagka yung mga mahilig sa cellphone, the big one, ang inaano nila, ipag-pray daw natin. So, ang sabi ng Pastor Vic, i-ano mo sa mga isipan nila yung paghahanda. Na anytime pag dumating ang Lord God, handa daw ba tayo? Yun ang malaking katanungan. Tayo rin naman ang makakasagot nun kung handa tayo. Anytime, pwedeng dumating ang Panginoon, yung sinasabi nilang rapture. Makikita-kita dyan sa alapaap, hindi sa ulap sa mismong doon, sa may hindi sa ulap yung kalangitan. Yan daw tayo magkita-kita, dadagitin tayo ng ating Panginoon. Kung handa na daw ba tayo? Sa mga kabataan natin, kasama yung mga nandoon sa labas, kabataan, okay? Ako kabataan. Okay. Sige. Lahat na tayo kasi ilan lang ang mga adults. 1, 2, 3, 4, 4 na tayong adults. Okay? The rest, puro kabataan na. Yung mga kinikilos natin, yung mga ginagawa natin pang-araw-araw, hindi lang kayo, guilty ako dyan. Sino, magtatanong ako, pwede kayong sumagot. Pag lahat tayo sasagot dyan. Ano ang ginagawa natin first thing in the morning na paggising natin? Yung totoo lang yung totoo lang. Bubuksan ng mata. Okay, bubuksan ng mata, bubuksan ng cellphone. Juanita, anong ginagawa mo, anak, paggising mo ng umaga? Yung totoo lang, anak, kasi alam ng Lord yun. Huwag tayo nagmamalinis. Ayun, totoo. Okay, nag-aalasan. Julia. Gigising diretso sa banyo. Okay. Nanay. Ako ang masasabi ko, sa paggising ko sa umaga, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, tinatanong ko din yung sarili ko, Lord, ano po ba ang mangyayari may mga tao? Sabi ko gano'n. Sabi, pinag-pray ko na sana yung mga tao magising sila na mayroong Diyos na nag-iisa na hindi niya tayo pinababayaan, lagi nandun siya. Kaya kung humihiling man tayo sa Kanya, maaaring ibigay niya o hindi. Pero kung taos sa puso mo, baka ibigay niya. Kaya
Ako, paggising ko sa umaga, unang-una, nagpapasalamat ako. Sabi ko, Lord, thank you po. Ito, gising ako, binigyan mo naman ako ng lakas. Yun lang po ang ginagawa ko. Tuwing umaga. Sa pagtulog naman po, kung hindi pa ako makatulog, sabi ko, Lord, pwede po ba makatulog na ako? Hihiling ko talaga yan. Kasi minsan, hindi talaga ako nakakatulog. Minsan, 2 o'clock na, gising pa ako. Dahil, pray ako, sabi ko, Lord, naantok na po, pero hindi ba matutulog yung mata ko? Hindi pa ako makatulog. Pero maya-maya, hindi na siguro. Ganun nga na, pero tinulungan na ako makatulog. Pasalamat ako. Kaya ang mahalaga talaga sa atin ngayon, lagi tayo nagpasalamat sa Diyos. Yan, kasama-sama natin siya. Amen. Kasi kung wala siya, wala tayo. Amen. Amen. Amen po Diba? Yung makalakad ako, hindi niya ako tulungan. Sabi ko, Lord, ito na lang po ang bahala sa akin. Kung hanggang sa inyo po bibigyan ng lakas na maglagi. Only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In Tagalog. Sapagkat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag magpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Doon pa lang, di ba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Kasi, kaya mo ba ibigay ang isang anak mo? Para ihandog. Kaya mo? Dalawa yung anak mo, kaya mo ibigay ang isa sa kanila? Isa na lang. Ibibigay ka. Yung kagaya ng ginawa ng ama sa kanyang Alam mo anak. yung ginawa ni Annie, Sasakripisyo. Isasacrifice mo. Kaya mo? Hindi mo kaya. Kahit si Luna? Kaya niyo po. Isasacrifice isa sa mga anak niyo. Na parang si Jesus. Ako na hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero may isang pag-sabay ko kaya sa vacation. Sino? Si Abraham. Si Abraham. Kaya Isaac. Ay, Isaac ko yun. eh. Kahit masama mo. Si Isaac yun, di ba? Si Abraham. Abraham kay Isaac. Isinagrifice niya. Pero hindi pumayag hindi naman pumayag ang Lord, di ba? Sinubok lang siya. Ibibigyan niya talaga. Gaganyanin niya. Pero hindi pumayag ang Lord. So, mga kapatid, mga anak, mga kapatid sa Panginoon, diyan pa lang, gusto ko i-memorize niyo yan. Para pagkaano, kasi diyan pa lang, andyan na ang kasagutan ng lahat ng pinag-aaralan natin. Sinong magulang ang pwedeng mag-sacrifice ang kanyang anak para sa iba? Diba? Magkasakit nga lang ang anak mo eh. Hindi ka na mapakali. Diba? So, si Lord God lang talaga. Aside from Abraham, sinubok niya. Sabi ko nga, Lord, huwag dumating sa point na yung ganun yung anak, diba? Nawa, sa umagang to, kahit papaano, na i-deliver ko ng maayos ang binigay ng ating pastor kung ano yung dapat sabihin sa inyo. Mga kabataan, lagi niyong ingatan ang inyong mga sarili. Hindi lang yung mga lagi niyong ingatan. Huwag kayong gagawa ng ikasisira ng inyong mga patotoo. Kasi diyan tayo tinitignan ng nasa paligid natin. Papasabasa kayo ng Bible, tapos kanya naman maugali niyo. Diba? Yun ang naririnig naman natin, diba? Ako, bilang patotoo, nahuli yung patotoo ko. Thank God. Kasi kung nakikita niyo yung mga post na may mga picture na kasama ko doon sa taga Bulacan, Titas of Bulacan. Titas of Bulacan. May 4 akong kaibigan doon, 5 kami. Alam nila na asawa ko ng pastor. Pero nung nakijoin ako sa kanila, hindi ko ipinagmamalaking
asawa ko ng pastor. Pero siguro nakikita nila, glory to God, kasi hindi naman ako, mayroon talaga sa isang barkada na yung brutal yung bibig. Yung brutal ang bibig. Pero alam mo naman, hindi naman siya ganun. Bastos yung bibig, ganun. Meron akong barkadang ganun. Okay? Sa bagay, hindi naman ito naka-live, di ba? Hindi siya naka-record yan. So, okay lang yan. Sa 5 kami, meron kaming isang kaibigan doon na talagang brutal yung bibig. Kung sino pa yung pinakamatanda, yun ang brutal. Siya yung senior namin doon, 63 years old. Parang kasi edad ni Pastor. Pero grabe ang bibig. Grabe, hindi. Ako may asawa, 2. Yung anak ko, ang tanda ko na, pero hindi ko kayang ilabas sa bibig ko yung lumalabas sa bibig. Ang akin lang doon, hindi ko sinabi na asawa ko hindi ko pinagmamalaki asawa ko ng pastor kasi hindi man ako perfect. Siyempre kapitbahay namin yung mga yun. Minsan nag-aaway kami ng pastor. Sabi ko nga, hindi kami perfect. So, pero dahil siguro nakikita nila na kapag nagkikwentuhan sila, tagangiti lang ako. Walang comment. Magpo-comment lang ako pag maganda. Pero kapag mga kabastusan na, tagangiti lang ako, no comment ako. Nung second meeting namin na nagkita-kita, natuwa ako kasi nagulat ako. Talaga nagulat ako. Pinag-lead nila ako ng prayer. Sabi ko, bakit? Kasi asawa daw ako ng pastor. So, thank you Lord kasi at nakikita daw nila na napaka-decente ko daw. Glory to God. Na naipapakita ko kahit papaano, hindi kami perfect ni Pastor, hindi kami perfect ni Victoria. Minsan, nagsisigawan kami mag-ina, pero nasa kwarto naman kami. Parang wala naman nakakarinig. Wala. Hindi kami perfect. Oo. Hindi kami perfectong pamilya. Pero, sabi ko nga sa inyo kanina, ingatan natin yung mga testimony natin. Ingatan natin. Na, lalo na sa mga kabataan, kasi tayo yung tinitignan sa mga bahay-bahay ninyo. Guilty ako dyan kasi tinitignan ko si Ate Toya. Anak ka ba naman ng pastor, ganyan pa ugali mo? Ganyan ako. Anak pa naman kayo ng pastor, ganyan kayo. Kayo pa naman ang tinitignan ng mga kabataan kasi anak kayo ng pastor. Kaya ingatan natin ang mga testimony natin, mga kapatid. Huwag natin ipakita, huwag natin sisirain. Kasi pag nasira tayo, sino masisira? Si Lord. Natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Preach the gospel. I-preach daw natin ang kanyang salita. Doon kasi siya nahahayag sa kanyang salita. Gusto natin siyang maihayag. Pag-aralan natin ang kanyang salita. Tama ba ako? Amen. Gusto natin siya makilala ng mas malalim. Basahin natin ang kanyang salita. Pag-aralan natin ang kanyang salita. May sinabi sa akin si Pastor Vic na naglilinis siya ng microphone niya. Sabi niya, Mami, sabi ni Ken, ano sabi ni Michael? Ano daw? Sabi niya pwede na, mayroon naman daw silang pwedeng dalhin daw sa bahay-bahay. Pwedeng gamitin. Yun daw ang sabi daw ni Michael, kay Pastor Vic. Yung willingness ng heart natin sa lahat ng bagay para sa Panginoon. Nakikita ng Lord perfect. Amen. Nakikita ng Lord perfect. Yung pagbiyahe ni JM, galing Las Piñas, weekly. Sila naman na ni Lord ang nakakaalam kung ano yung totoo sa puso ni JM. Kung dahil lang kay Lord o dahil kay Victoria. Si Lord lang nakakaalam. At saka si JM. Hindi. Diba? Sa Ate Toyo kayo, hindi ko ba? Kaya nga, between JM and Lord God ang nakakaalam.
kung ano ang motibo ni Jay. Diba? Ang layo, Las Piñas. Pupunta pa naman natin. Diba? Kasi kung manggagaling daw kasi siya sa Las Piñas ng Sunday, hindi na siya aabot. Baka kahit nainin, hindi na rin siya aabot sa tagal na biyahe pagpunta rito. Gising siya, biyahe na siya ng mga 3 o'clock. Yung nga lang, gising pa siya nun eh. Kausap pa niya si Ate Toya. Joke. Totoo, no? Okay. Okay, last. Pakiulit nga yun, yung dyan na yun. Yung dyan 3-2 na yan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Naalala ko na, buti na lang pinaulit ko kay Isa. Ang ibig sabihin niyan, kung ano daw yung sinasabi natin, yun na nakikita sa buhay natin. Tama? Amen ba? Amen. Okay. Kasi baka naman, word, puro tayo. Nagbabanal-banalan tayo. Preach tayo ng preach, dasal tayo ng dasal, pero hindi nakikita sa ating mga buhay. Useless. Kaya sa totoo lang kami mag-asawa, ako talaga yung sabihin nyo ng ano talaga, kasi ito yung nakagisnan ko, ito yung natutunan ko sa Baptist Church. Diba Mase, na nasa Baptist tayo dati. Hindi pwedeng tumungtong sa pulpito pag hindi pwede. Anong ibig sabihin? Pag mayroon kang dalahin, mayroon kang ginagawa, huwag kang pupunta rito sa akin. Magpapawid ka na may ginagawa kang mali, huwag. Magbaback up ka na may ginagawa kang mali, huwag. Alam mo sa sarili mo kung karapat-dapat ka. Pero hindi ko kayo binajudge. Okay. Tingnan natin yung ating mga sarili. I-check natin yung mga puso natin sa oras na to. Pag dumating ba ang Lord God, handa ba tayo? Inaano talaga ni Pastor Vic, pinapaulit-ulit niya yung salvation. Kasi malapit na talaga siya dumating. Yung mga nakikita natin, mga nangyayari sa buong mundo, sign na yun eh. Malapit na talaga siyang dumating. Mga church na malalaki, nakakala nila sila na yung nabibless, pero ginagawa na lang nilang pinagkakakitaan ang simbahan. Nakakalungkot bang sabihin, yun ang totoo. Wala nang pinipreach, kundi puro pera. 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 Hindi nila pinipreach ang dapat, ang salvation. Dapat oras na dumating ang Panginoon, handa tayo na makasama sa Kanya. Hindi yung na tayo, ako din, nag-wish na gusto ko rin magkaroon din tayo ng church. Nung napunta tayo doon, natuwa talaga ako. Hindi lang naman siguro ako natuwa, di ba? Pero hindi pala, sablay pala. Yung pala, uulitin ko, ang gusto pala ng Lord, dadalhin natin ang kanyang salita sa bawat bahay ng member ng church natin. So next week, sa Castro, family tayo sa may Kamarin. Michael, Brad, nawa, wala kang kung kalooban ng Lord na nandito ka, ikaw nang bahala, Brad. Kaming ang manggagaling sa Bulacan, diretso na lang kami kila Ray. Isiset ko sa iyo kung anong address. Ikaw nang bahala sa mga kabataan na nandito, Brad. Doon daw tayo, wala tayong dadalhin kundi ang mga sarili natin. Sila daw ang sagot ng food. Amen. Isa, last. John 3:16. Yun. 3:16.
Hindi mo kabisado? Ang John 3:16? For God so loved the Wait world. lang. Huwag mo muna ipakita. Huwag mo muna ipapakita. Huwag mo muna ipapakita. For God so loved Manita, memorize mo John 3:16 na na? Hindi. Yung totoo lang. Hindi ako should not matagal. perish with the everlasting life. Parang may price eh. No? Tanis. Julia. Hindi rin. John 3:16 na naka. Yan ang heart ng Bible, anak. Si nanay hindi ko na tatanungin kasi ano. Si Isa, alam mo. Hindi, wait lang. Ate Jubel. Ako? Kaya sabi ko nga sa inyo, guilty ako dito eh. Siyempre, gigising ka, nandito yung cellphone ko sa may ulunan. Titignan ko ngayon paano oras na. Ayun. Yun naman yun, hindi pa naman ako nagsi-cellphone. Tinignan lang ang oras. Minsan na, ayaw ko namang magpapaplastic. Minsan, naiisip ko kaagad-agad, sabi ko, Lord, maraming salamat sa umaga na binigyan mo po ulit ako ng buhay, panibagong buhay. Lagi ko kasing pinapanalangin talaga si Pastor Vic. Nakakalimutan ko na nga ipag-pray yung sarili ko. Ang hindi ko nakakalimutan ipag-pray yung pastor natin. Kasi alam naman natin kung ano yung pastor natin, na talagang ang Lord lang talaga nagpapahaba ng buhay niya. Ginagamit yung mga gamot at agigit sa lahat ang salita ng Panginoon. Kasi talagang yun talaga yung kanyang sabihin mo man na ang laki na ng pagbabago ng ugali ng pastor natin. Ang laki na, malaki na. Dati-dati kasi yun, si magagalitin yun eh. Pero ngayon, titignan ka na lang niya. Minsan na lang siya magalit, pero hindi na gano'n, di ba, Victoria? Pinababayaan na lang kami, ang sasabihin na lang niya, sa bahala na ang Lord sa inyo. 2, 3, 4, 5, hanggang 10 sasabihin ko at hindi kayo makikinig. May mga isip na kayo. Magkita-kita na lang tayo sa finance. Yan ang sinabi niya sa akin. Magkikita na lang tayo sa finance. So, ingatan natin, mga kabataan, lalo na kayo, ingatan natin. Alam niyo yung gawain na to? Gusto ba natin na ang laging nabe-bless na lang ang Bacolod family? Gugustuhin ba natin yun, mga kapatiran? Na Bacolod na lang ang laging lagi na lang Kasi, alam mo paano kasagutan? Sila yung willing. Nakikita naman natin eh. Hindi ko itinataas ang pamilya to kasi ayaw ng Lord yun. Glory to God yun. Lagi natin sasabihin, maraming salamat Ama sa paggamit sa pamilyang to sa gawain mo. Gusto ba natin na si Tito Michael lang laging nabibless? Diba hindi? Gusto din natin tayo din, yung mga tatay din natin, mga anak natin, lahat tayo, diba? Pero I declare blessing upon blessing sa pamilyang to, sa lahat ng umaten sa araw na to, sa church na to, sa worship service namin. Dinideclare ko, Panginoon, blessing upon blessing sa lahat ng mga pamilya na nandito, Argonza, Bacolod, kay JM and family, Soto family, at sa lahat ng mga nanonood. Dinideclare ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Lagi ko sinasabi yan. Ang sarap tignan sa totoo lang na yung mga kabataan, alam naman natin pag hindi natin inuna si Lord eh. Alam naman natin yan sa sarili natin pag hindi talaga natin inuna. Hindi din tayo uunahin. Yung mga kabataan na nawala na, nakakalungkot. Alam natin kung nasaan sila. Nakakalungkot. Hindi ako natutuwa. Kasi sa church na to, aside from kay Nanay Metang na nanay natin, ako yung nanay na. Ako yung nanay. Nanay Del, si Nanay Mase. Hindi kami natutuwa na may napapahamak na kabataan. Hindi kami natutuwa. Pero yun ang gusto eh. So anong gagawin natin? Wala naman kami magagawa ni Pastor B. Kung ayaw yung sumunod. Di ba? So, pakibasa nga ulit, anak.
Revelation yung ano, Narito, 1:7. narito. Siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Pag hindi kasi tayo talaga handa, magsisitaboy talaga tayo, mag-iiyakan tayo. Makikita natin tayo nandoon, dinagit na tayo, tapos yung mga mahal natin sa buhay, naiwan. Ano pakiramdam natin? Diba? Gusto natin, kami dalawa ni Pastor, gusto namin ni Pastor, pag dumating sa point na dumating na ang Panginoon, lahat tayo magsama-sama doon. Walang maiiwan in Jesus Christ's name. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Hindi namin sakop ang mga isipan nyo. Hindi namin sakop yun. Kung anong mga nasa puso't isipan nyo. Yun lang, magbasa tayo ng Bible. Sinasabi ko din yun sa sarili ko, hindi lang sa inyo. Sabi ko nga, hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagpapakabanal. Kundi lahat tayo maging alerto na talaga. Kung nagiging alerto kayo sa school, kung ano yung mga assignment nyo na lagi kayong active pag may mga assignment kayo, may mga ginagawa kayo, di ba? May mga reporting kayo, ang sisipag nyo sa mga work ninyo, hindi pwede kayong mali. Sa school, hindi din pwedeng mali. Sad to say, pag sa church, nalilay tayo. Nakakalungkot yun, pero wala eh. Nasa atin yun eh. Hindi namin kayo pwede pupukin eh. Kasi may mga isip na tayo. Ang pinaka-baby natin dito si Juanita. Huwag na pupukin ang pasin na lang. Nawa, sa bahay-bahay natin, yun ang gustong iparating sa atin ni Pastor B. Yung mga kabataan daw, kasi lahat tayo ba may cellphone? Ikaw may cellphone. Kayong dalawa mo na. Nakiki-cellphone lang kayo. Meron ka na rin. Okay. So ikaw lang ang wala. Nakiki-cellphone ka lang. Okay. May Bible app ba yan? Okay. Lagyan natin ng Bible app. Diba? Mag-devotion tayo. Kahit isang verse lang sa isang araw. Pag-aralan natin yun. Magiging assignment natin yun, hindi lang kayo, ako din. Mula bukas, isang verse sa isang araw. Pwede natin yung isulat sa ating mga notebook para pagdating ng Sunday, may ikikwento tayo para yung devotion natin. Diba? Yun, doon pwede natin pag-aralan ang Word of God. Sabi nga ni Victoria kanina, kasi naging libangan namin ni Pastor V. 2 linggo na ba, Bunso? 1 linggo. Okay. Naging libangan na namin ni Pastor V. Pinanood niya sa malaking monitor. Yung kay Maya, saka kay Sir Chi. Be careful with my heart. Kasi wala ka talagang makikitang negative doon. Napaka-light ng movie. Lagi umiiyak ang pastor natin. Sabi ko, ano ba yan? Manunod tayong dalawa, iyakin ka naman. Sabi niya, kasi naalala daw niya mama niya, naalala daw niya yung relasyon niya sa mga kapatid niya. Kasi nandun lahat eh. Nandun lahat sa, na yung teleserye niya. Nasa episode 159? Nasa 159 na kami for one week na yun. Hindi ito normal na preaching. Sabi nga ni Pastor B, huwag kang magdodoktrina kasi baka may magtanong sa'yo, hindi mo alam ang kasagutan. Kung ano na yung binigay ko sa'yo, yun lang ang iba ang sasabihin mo. So, yun. Dagdagan mo, ipinpoint mo doon yung pagdating ng Panginoon. Na maging handa ang lahat. Na para wala na tayong dadalhin. Nagawa ko na yung part ko. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon, wala akong dalahin.
So, isa, Mateo 24 verse 36. Matthew 24 verse 36. Don't worry mga kapatid, 5 lang to na verse. Mateo chapter 24 verse 36. Basa. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Amen. Walang nakakaalam kahit na sino ang pagdating niya. Yung mga naghuhula, kaya nga hula, di ba? Pero Diyos lang ang nakakaalam kung kailan siya darating. Ang pakiusap lang natin sa ating mga sarili, maging handa tayo para pag dumating siya, makakasama tayo sa Kanya. Di ba lagi kong inuulit-ulit, ang hirap na nga ng buhay sa mundo, sa earth. Pagdating pa ba naman doon, hirap pa rin. Di ba mas maganda kung hirap tayo dito, pero doon, masaya.